Breaking news, tunay na dahilan kung bakit hindi muna sasakupin ng China ang Taiwan ibinunyag ni President Donald Trump. Sa patuloy na umiinit na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay isang nakagugulat na revelasyon na bumasag sa katahimikan ng buong mundo ang inilabas ni Donald Trump. Pero ano nga ba ang sinabi ng presidente ng Estados Unidos? Isang pahayag na agad pinutakti ng mga netizens habang ikinabahala naman ito ng iba. Pero tanong ng marami, totoo ba ito o isa na namang political mind game? Lalo na ngayong halos araw-araw ay nagpapakita ng military power ang China sa paligid ng Taiwan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng revelasyong ito para sa Asia, sa Amerika at sa buong mundo? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isang matapang at tahasang pahayag ang inilabas ni Donald Trump na si Xi Jinping ay nangako na hindi sasakupin ang Taiwan habang siya ang presidente. Ito ay nangyari habang patuloy ang military drills ng China sa paligid ng Taiwan at bantang sa pilitang reunification. Sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Trump na sinabi daw ni Xi Jinping, "Hindi ko yan gagawin hanggat ikaw ang presidente, pero ako ay very patient at ang China ay very patient din." Ayon kay Trump, nangyari ang umano'y pangako sa kanilang phone calls ni Xi noong Abril at Hunyo ng kasalukuyang taon. Pero tumanggi ang embahada ng China sa Washington na kumpirmahin ang claim ni Trump tungkol sa ganoong pangako. Sa halip, binalaan ng Chinese spokesperson na si Liu Pengyu ang Taiwan ang pinakamahalaga at pinakasensitibong issue sa relasyon ng China at US. Humiling ang embahada na sumunod ang Amerika sa One China Principle at maging maingat sa lahat ng Taiwan-related issues. Samantala, tumugon na may pagdududa si Taiwan Defense Committee member Wong Ting-yu. Ayon sa kanya, ang national security ay hindi dapat nakaasa sa pangako ng kaaway. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng defense capability ng Taiwan ang dapat gawing pangunahing prioridad. Binigyang diin ni Trump ang sinabi ni Xi tungkol sa patience na nagpapahiwatig na nakikita ng China ang sitwasyon bilang isang long-term strategic game. Mahalaga ang timing dahil halos araw-araw na ngayong nagpapadala ang China ng military aircraft malapit sa Taiwan. Noong nakaraang taon lang, nagsagawa ang China ng mahigit 3,000 military flights malapit sa Taiwan's air defense zone. Sa kasalukuyan, gumagastos ang Taiwan ng 16 na bilyong dolyar taon-taon para sa defense bilang paghahanda sa posibleng agresyon mula China. Nanatiling pinakamalaking weapons supplier ng Taiwan ang Amerika, kung saan binibentahan sila ng F-16 fighter jets at advanced missile systems. Si Secretary of State Marco Rubio ay hindi pa nagbibigay ng public comment tungkol sa revelasyon ni Trump sa umano'y pangako ni Xi. Samantala, si Defense Secretary Pete Hegseth ay patuloy na nangangasiwa sa military support ng Amerika sa Taiwan kahit walang formal diplomatic ties. Dahil walang kumpirmasyon mula sa China, lumalabas ang mga tanong kung ano talaga ang sinabi ni Xi kay Trump sa pribadong usapan. Ang pagbubunyag ni Trump ay posibleng makapagpahirap sa official US policy na nagpapanatili ng strategic ambiguity tungkol sa pagtatanggol sa Taiwan. Ipinipilit ng China na teritoryo nila ang Taiwan at hindi nila inaalis ang posibilidad ng paggamit ng military force para sa reunification. Ang sinabi ni Xi tungkol sa patience ay tugma sa matagal ng diskarte ng China sa Taiwan issue, pero nagsisilbi din itong warning na ang mga aksyon ng Amerika ay nakakaapekto sa timeline ng China. Ipinakita ni Trump ang kanyang sarili bilang isang leader na nakakaiwas sa malalaking military conflicts gamit ang personal diplomacy sa world leaders. Sinabi ni Trump sa Fox News na ayon kay Xi, hanggat siya ang presidente ay hinding-hindi niya sasakupin ang Taiwan. Ayon kay Trump, sinagot daw niya ito ng, "Sige, naa-appreciate ko yan." Pero dinugtungan pa raw ni Xi na ang China ay very patient sa pagtupad ng kanilang mga layunin. Ayon kay Trump, naganap ang palitan ng salita na ito noong kanilang unang confirmed call noong Hunyo ngayong taon. Binanggit din niya ang naunang tawag noong Abril pero nanatiling classified ang mga detalye. Patuloy namang inuulit ng embahada ng China ang kanilang paninindigan para sa peace and stability sa Taiwan Strait.
pero hindi direktang tinutugunan ang claim ni Trump. Tinatayang makakatanggap ang Taiwan ng halos 10 bilyong dolyares na American weapons sa susunod na 5 taon, samantala umabot sa 230 bilyong dolyares ang military spending ng China noong nakaraang taon para i-modernize ang kanilang forces malapit sa Taiwan. Ang pagbubunyag na ito ni Trump ay tugma sa kanyang pattern ng paglalabas ng private diplomatic conversations kasama ang world leaders. Kung talagang ginawa ni Xi ang pangakong ito, ay nananatiling hindi beripikado ng China o ng ibang third-party sources. Klaro naman na mas gusto ng Taiwan leadership na palakasin ang kanilang military strength kaysa umasa lang sa verbal assurances mula sa Beijing. Ang sitwasyon ay nag-iiwan sa Amerika na kailangang balansehin ang deterrence at pag-iwas sa anumang aksyon na maaaring mag-trigger ng agresyon ng China, habang ang pagbubunyag naman ni Trump ay nakadagdag sa tensyon at uncertainty sa Taiwan Strait. Samantala, nagbago ng posisyon si Trump tungkol sa taripa sa China matapos ang pagkikita nila ni Putin sa Alaska. Kasabay nito, mukhang mas malapit na ngayon ang posibilidad ng kapayapaan sa Russia kaysa dati. Sinabi ni Trump sa Fox News, "Dahil sa nangyari ngayon, hindi ko na kailangang isipin yan sa ngayon." Ipinahiwatig niya na posibleng harapin ng China ang parehong penalties sa loob ng 2 linggo o 3 linggo o baka higit pa. Ito ay kakaiba sa naging pattern ni Trump na matinding tinatamaan ang mga oil customers ng Russia. Una nang naranasan ito ng India noong nakaraang linggo. Dinoble ng administrasyon ang taripa sa Indian goods dahil sa pagbili nila ng oil mula Moscow. Habang mas marami pang binibili na Russian oil ang China, ay nakaligtas sila sa agarang punishment. Kinumpirma ng Treasury Secretary na si Scott Bessant na nakadepende ang strategy sa progreso ng diplomasya. Anumang karagdagang aksyon ay maaaring umasa sa magiging resulta ng Trump-Putin meeting sa Alaska. Ipinapakita ng mga numero kung bakit mahalaga ito. Nanatili kasing pinakamalaking oil customer ng Russia ang China na bumibili ng halos 40% ng exports ng Moscow. Pangalawa ang India hanggang sa pinilit silang lumabas ng US tariffs. Malinaw ang paliwanag ni Trump sa kanyang pananaw. Kapag nawala sa iyo ang pangalawa mong pinakamalaking customer at malamang mawawala rin ang pinakamalaki mong customer, sa tingin ko may malaking epekto yon. Pero binago ng husto ng Alaska Summit ang kanyang timeline. Tinawag ng presidente ang meeting na very productive kahit walang napagkasundo ang Ukraine ceasefire. Nakakuha ng mahalagang oras si Putin sa pamamagitan ng pag-iwas sa bagong US penalties habang napananatili ang kanyang pinakamalaking customer. Tinawag ng gobyerno ng India na unfair, unjustified at unreasonable ang taripa. Depensa nila, ang pagbili ng oil ay mahalaga para sa energy security at hindi para suportahan ang Moscow. Ayon sa oil minister na si Hardeep Singh Puri, hindi pipigilan ng India ang pag-angkat ng Russian oil dahil lang sa external pressure. Habang nangako naman ang Ministry of External Affairs na gagawin ang lahat ng hakbang para protektahan ang national interests. Samantala, nanunood at naghihintay lang ang China. Nagbibigay ang delay na ito ng breathing room sa Beijing para makipagnegosasyon sa parehong Washington at Moscow. Patuloy ang trade talks sa pagitan ni Trump at Xi Jinping sa habang papalapit ang Nobyembre 10. Doon kasi nakatakdang magdesisyon tungkol sa existing China tariffs ayon sa Commerce Department schedule. Kailangang magpasya ng presidente kung mag-e-escalate ba o palalawigin ang kasalukuyang pause. Ramdam na ng Russia ang epekto. Bumagsak ng 30% ang oil revenues mula ng tamaan ng taripa ang India. Ang National Wealth Fund ng Moscow ay lumiit ng kalahati habang hirap punduhan ang military operations. Kumpirma ng mga analyst sa Brookings Institution na epektibo ang presyon. Nahaharap sa lumalalim na fiscal crisis ang Russia, pero babala nila naka-buy time si Putin sa Alaska Summit para muling ayusin ang kanyang energy exports. Nanatiling kumpiyansa si Trump sa kanyang leverage. Aniya, kung kailangan kong gawin, gagawin ko. Pero baka hindi ko na rin kailanganin gawin. Ipinapakita ng approach ng presidente ang klasikong negotiation tactics. I-hit ng malakas ang isang target para ipakita na seryoso ka. Bigyan ng oras ang mas malaking target para muling pag-isipan ang kanilang posisyon. Ang pagtanggal ng India mula sa Russian oil market ay malinaw na mensahe para sa China, makipagtulungan sa usapin ng Ukraine o harapin ang parehong economic punishment. Alam ng mga business leaders sa Beijing ang bigat ng sitwasyon.
Ang 50% taripa ay sisira sa energy costs ng China at sa competitiveness ng kanilang manufacturing. Para sa American consumers, nakadepende ang epekto sa susunod na hakbang ni Trump. May existing tariffs na sa Chinese goods na nagpapataas ng presyo. Pero kung madagdagan pa ng penalties sa oil purchases, posibleng mas tumaas pa ang gastos. Sa ngayon tumatakbo ang oras papunta sa deadline na itinakda mismo ni Trump. Ang 2 hanggang 3 linggo ay limitadong panahon para makapag-adjust ang China sa kanilang Russian oil strategy. Desperado si Putin sa mga pagbili ng China. Kung wala iyon, mawawala sa Russia ang pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa kanilang war machine at habang hawak ni Trump ang economic cards, kailangang pumili ng China sa pagitan ng murang Russian oil o access sa American markets. Sa susunod na mga linggo, malalaman kung ang kalkuladong delay ni Trump ay magbibigay ng cooperation mula China o magtutulak sa pinakamalaking trade confrontation hanggang ngayon. Sa gitna ng mga revelasyon ni Trump, mula sa umano'y pangako ni Xi Jinping tungkol sa Taiwan hanggang sa pagbabago ng kanyang posisyon sa China tariffs matapos ang meeting kay Putin, isang bagay ang malinaw. Patuloy na umiikot ang kapalaran ng mundo sa pagitan ng Amerika, China at Russia. Habang lumalalim ang tensyon sa Taiwan Strait at lumalaki ang epekto ng economic sanctions sa Moscow, parehong nakataya ang seguridad at ekonomiya ng buong mundo. Nasa kritikal na punto ngayon ang laban, diplomasya laban sa digmaan at negosasyon laban sa agresyon. At sa mga susunod na linggo, makikita natin kung ang mga galaw ni Trump ay magdadala ng kapayapaan o magbubukas ng panibagong pinakamalaking alitan ng ating panahon.